Noong Mayo 2024, sinabi ng Google sa milyon-milyong naghahanap ng cooking tips na maglagay ng hindi nakakalason na pandikit sa pizza sauce. Hindi ito biro o satire. Isang totoong sagot na gawa ng AI na ipinakita bilang tiyak na katotohanan. Mukha lang itong nakakatawang glitch, hindi ito ganun. Mas malala pa, ito ang nakamamatay na palatandaan ng dead internet. Sa ngayon, halos 50% ng trapiko sa web ay mga bot. Tahimik na nagbago ang Google mula sa isang search engine tungo sa isang closed loop na echo chamber kung saan AI ang nagsasanay sa kapwa AI. Wala na ang internet na nakasanayan mo. Hindi ka na consumer, kundi training data na. Kaya itigil mo na ang paggamit ng Google na yon. Nagsimula ito sa inosenteng tanong tungkol sa pizza. Bakit laging dumudulas ang keso ko? Di nagtagal, nahanap ng internet ang pinagmulan nito. Nakuha ito mula sa isang 11 taong gulang na troll post sa Reddit na umangat sa Google Metrics at doon nagsunod-sunod ang iba pang kaso. Hindi nang tagal, sinubukan ng mga tao kung ano pang glitch ang meron. Isa rito ay may mas malaking banta sa kalusugan. May nag-google ilang bato ba ang dapat kainin. Sinabihan siya na ayon sa mga geologists ng UC Berkeley, inirerekomendang kumain ng hindi bababa sa isang maliit na bato araw-araw. Binanggit si Dr. Joseph Granger, isang geologist na naglarawan kung paano isama ang maliliit na bato sa dieta. Ang pinagmulan nito ay isang artikulo noong 2021 mula sa satirical na website na The Onion. Malinaw na ang algorithm ng Google ay malayo sa maayos. Una sa lahat, hindi ito mga resulta ng paghahanap sa Google. Nariyan pa rin ang mga iyon, pero kailangan mo pa silang hanapin. Nakatago ang mga ito sa ilalim ng buod ng mga resulta na pinili ng AI algorithm ng Google bilang pinakaangkop na sagot. Pero madalas, hindi ito talaga akma. Dalawa lang ito sa mga pinakakakaibang resulta, pero may mga ulat mula sa mga gumagamit tungkol sa mga kakaibang sagot na hinugot ng algorithm mula sa mga kakaibang bahagi ng internet. Dahil dito, marami ang nagsasabing mas mahirap nang gamitin ng Google dahil hindi lang mali ang AI, nag-iimbento pa ito ng sagot. Mula nang sumulpot ang AI noong unang bahagi ng dekada 2020, nagmadaling mag-automate ang mga kumpanya at sumablay ang desisyong yon. Ayon sa ulat noong 2024, mahigit 50% ng internet traffic na yon ay galing sa AI at automated bots na lumilika, kumukuha at nakikipag-ugnayan sa online content sa malaking antas. Ibig sabihin, bawat totoong tao online gaya mo, may makina ring nakakakita ng parehong bagay, hindi para maintindihan, kundi para lokohin. Nagdudulot ito ng paradox. Ang mga platform gaya ng Google ay ginawa para salain ng internet at gawing kapakinabangan ang resulta ng paghahanap. Ngayon, ang nilalaman ay malakihang ginagawa ng mga bot, sinusuri rin ng mga bot at saka ipinapasa sa mga tao. Nakakatakot dito, hindi ito aksidente. Sinimulan ng Google ito noong Marso 2024 nang hindi napansin. Tulad ng ibang malalaking tech website, patuloy nilang ina-update ang software at hardware para pagandahin ang karanasan ng users. Pero walang nakahanda kung gaano kalaki ang magiging epekto ng update noong Marso 2024. Nangako ang Google ng mas mahusay na karanasan sa pamamagitan ng pagbaba ng prioridad sa mababang kalidad na nilalaman at pagpapadali ng paghahanap. Tinukoy ng pagbabago sa algorithm, ang expired na domain, mga pahinang ginawa ng maramihan at third-party site na ginagamit para patasin ang ranggo ng ibang website sa search results. Matagal nang ginagamit ng mga spammer ang mga taktikang ito para manipulahin ang Google. Hakbang ito para linisin ang internet na nabuo sa algorithm. Hindi ito nangyari ayon sa plano. Sa isang iglap, ang mga taktika na ginagamit ng mga site para i-promote ang kanilang sarili ay naging mas masama pa sa walang silbi. Naging aktwal na nakakasama pa ito. Nawala sa isang iglap ang matataas na ranggong ilang taon ding napanatili at kinailangang magsimulang muli ang mga site. Habang may gumagamit ng paraan na di na gusto ng Google, may ilan ding nag-ulat na ang organic nilang promosyon ay hindi patas na tinatawag na spam. Malaki ang naging epekto. Batay sa pag-aaral, mahigit 80% ng independent niche sites ang nawalan ng trapiko mula Disyembre 2023 hanggang Agosto 2024. Malaking epekto nito sa mga human-tested review site gaya ng HouseFresh na nawalan ng 91% ng Google traffic. Para sa maraming maliliit na site, ito ay parang pagdating ng Walmart at paglalagay ng malaking billboard sa tapat ng lokal na hardware store. Nandyan pa rin ang orihinal na tindahan pero hindi na ito nakikita. Hindi rin natupad ng Google ang gusto nito. Mas mabilis mag-isip ang computer kaysa tao. Paglabas ng update, agad nag-shift ang top marketing firm sa para-site SEO. Karamihan sa mga site na nawalan ng views dahil sa Google update ay maliliit at independenteng site na unti-unting nagpatibay ng sarili nilang domain sa paglipas ng mga taon. Samantala, ang para-site SEO ay gumagamit ng mga kilalang platform tulad ng Medium, LinkedIn at Reddit para tumaas ang ranggo ng walang gaanong effort.
Hindi naman laging natutukoy ng Google ang maganda o hindi magandang nilalaman, mahalaga lang ang ranggo. Kaya nagsimulang maglabas ng maraming nilalaman ang mga kumpanya sa mga platform na ito. Kung akala mo malaki ang kinita ng mga manunulat dito, nagkakamali ka. Isa ito sa unang lugar na ginamit ang AI-generated na pagsusulat. Nagsimulang bombahin ng malalaking korporasyon ang mga site ng generic na boilerplate text na kayang buuin sa loob ng ilang minuto kahit hindi ito maganda o orihinal. Kailangan lang itong mailathala sa tamang lugar. Lumalamang na ang mga bot sa higit sa isang paraan. Isa sa malalaking problema ng mga website na yon ay ang tinatawag na search heist. Binabantayan ng bot network ang mga expired na domain name na mataas ang halaga at autoridad. Sila ang kumokontrol at naglalagay ng maraming AI-generated na artikulo kaya biglang tumataas ang rankings. Karaniwan, ang mga domain na ito ay ginagawa gamit ang pangalan ng karibal ng bumibili na binago ng kaunti tapos nilalagyan ng mga nilalamang pabor sa kompetisyon. Maaring may tanong sa pagiging ethical at legal nito pero epektibo ito. May ebidensya tayo mula sa pinakamagaling na gumawa nito. Noong 2023, nasa simula pa lang ang AI content pero mga SEO expert na agad ang unang gumamit nito. Isa sa kanila, si Jake Ward, ay gustong malaman kung hanggang saan niya ito kayang dalhin. Nakakagulat ang mga resulta. Ginamit niya ang AI para i-export ang sitemap ng kakumpetensya at gawing pamagat ng artikulo ang bawat URL. Ginamit niya ang AI para gumawa at mag-upload ng 1,800 artikulo based sa mga pamagat na iyon. Lumang taktika ito na dating mano-manong kinukuha ang datos, pero ngayon ay instant at mas matagumpay na. Hindi nalaman ng publiko ang pagnanakaw na ito ng domain mula sa demanda ng kakumpetensya. Nalaman nila ito mula kay Ward dahil ipinagyabang niya ito ng buong yabang sa X. Nagbigay pa siya ng gabay sa ibang mga user kung paano pagsamantalahan ang mga bakanteng domain at gawing asset ang mga ito. Sa loob ng 18 buwan, nakuha ni Ward ang 3.6M organic search hits mula sa kakumpetensya. Sa 470,000 hits sa isang buwan, ipinakita niya kung paano gawing automatiko halos lahat ng proseso para agad mapakinabangan ng oportunidad. Para sa maraming kumpanya, maraming oportunidad. Ang pangunahing taktika ay tutukan ng mababang kalidad at hindi aktibong mga zombie pages na kaunti lang ang traffic. Kapag napabayaan, nabibili ang mga ito at ginagamit para ilihis ang traffic mula sa kumpanya papunta sa kakumpetensya at hindi na kailangan ng tao para dito. Inutusan ng bot network na bantayan at agawin ng mga bakanteng domain tapos agad gumawa ng content kahit umiinom pa lang ng kape ang CEO. Parami ng parami ang mga website na nasasakop ng AI-generated na content. Kaya nagtatanong ang marami kung may totoong tao pa. Mukhang madali lang itong solusyonan. Madali pa ring matukoy ang AI-generated na content na yon dahil marami pa rin itong pagkakamali. Gayunpaman, hindi pa rin gumawa ang Google ng hakbang na kasing laki ng purge noong Marso 2024 para ayusin ang pinsala at hindi ito dahil sa kakulangan ng resources. Maaring gumagana ang sistema ayon sa disenyo nito. Hindi pumapalpak ang Google sa trabaho. Ikaw ay ikinuulong sa AI-generated na content para sa isang tsak na dahilan. Dati, magta-type ka lang ng salita o tanong sa search engine at makakakuha ka na agad ng listahan ng mga link. Inayos ito ng algorithm mula sa pinakakapaki-pakinabang, simple at praktikal na nagbibigay ng listahan ng opsyon sa mga gumagamit hanggang makita ang tamang opsyon. Ganyan nagsimula ang Google. Pero may problema. Kapaki-pakinabang ito pero hindi kumikita. Hindi na simpleng search engine startup ang Google. Isa na itong higante ng pangunahing layunin ay kumita. Hindi nagtagal, nagkaroon ng patalastas sa Google Search kaya kailangan ng mga gumagamit na suriing mabuti kung organic o sponsored ang top result. Ngayon, maaring wala ng halaga ang mga pag-click. Baka akala mo isa lang ang tungkulin ng search engine, dalhin ka sa tamang lugar. Pero paano kung hindi ka na nito ilalayo sa search engine mismo? Naging ideal ang zero-click result para sa mga search engine dahil dito napupunta ang lahat ng trapiko sa kanila. Ito ay kapag nakuha na ng user ang lahat ng impormasyong hinahanap nila sa unang pahina pa lang na napuntahan nila. Hindi na kailangan mag-click ng ibang link. Ilang beses na rin itong nagbago sa mga taon. Una, gamit ang rich snippets na naglalaman ng bod ng teksto mula sa bawat website link at knowledge panel na nag-aalok ng visual na teksto at pagsusuri sa ilang paksa mula sa search interface, kadalasan katuwang ang Wikipedia. Dati, nagbibigay ito ng impormasyon at trapiko sa Google, pero binago na ito ng AI. Ngayon, hindi nang resulta ng paghahanap mo ang unang nakikita mo. Ang Google AI Summary ay bumubuo ng 1 o 2 talata gamit ang teksto, mga link at datos mula sa iba't ibang pangunahing pinagkukunan. Mukhang kapaki-pakinabang ito, pero may tanong.
Saan galing ang impormasyong ito at mapagkakatiwalaan ba ito? Ayon sa isang kamakailang pag-aaral ng SparkToro, 58.5% ng Google search traffic ay zero-click na ngayon. Nakukuha ng mga tao ang lahat ng impormasyong kailangan nila mula sa landing page nang hindi na kailangang mag-click ng kahit anong link. May kwento ang mga guro tungkol sa mga estudyante ng Gen Z at Gen Alpha na lumaki gamit ang Google at ginagamit ang landing page bilang tanungan at sagutan. Hindi nila alam kung paano maghanap ng web page na mag-isa. Posibleng gusto talaga ng Google na maging landing page hindi lang para sa mga paghahanap kundi para sa lahat ng bagay. Napapansin na ng tao at naghahanap sila ng ibang kanlungan. Kadalasan, AI-generated na sites at Google ang nakikinabang sa mga pagbabagong ito. May malaking eksepsyon, ang Reddit. Kakaiba ito at hiwalay sa pag-usebong ng social media. Front page lang ang ginagamitan ng algorithm. Pamunahing nakabatay ito sa teksto kaysa sa video at limitado lang ang AI sa ilang buod at nagdulot ito ng hindi inaasahang pagdami. Nakita ng Reddit na tumaas ang organic na trapiko nito mula sa Google ng mas malaki kaysa sa anumang ibang site. Mula sa humigit kumulang 132 milyon hanggang mahigit 500 milyon sa loob lang ng isang taon. Simple lang ang dahilan nito. Ang Reddit ay isa sa kaunting lugar online kung saan iniisip ng mga tao na tao rin ang kausap nila. Ang kombinasyon ng madaling pagpo-post at pangkalahatang pagiging anonymous ay nangangahulugan na mas handang mag-post ng bukas ang mga tao doon. Agad napansin ng Google na mahalaga ang Reddit sa organic na nilalaman kaya't agad silang nagkasundo. Noong Pebrero 2024, nag-alok ang Google ng $60 milyong para sa datos ng Reddit. Pinapahintulutan nito ang Google na gamitin ang Reddit posts sa pagsasanay ng AI models at pag-apekto sa search results. Malamang mataas ang halaga nito na nagpapakita ng kahalagahan ng Reddit na yon. Noong taon ding yon, naglabas ang Reddit ng unang quarterly na kita bilang pampublikong kumpanya dahil sa pagtaas ng search traffic, pero maaari itong magdulot ng parehong mabuti at masama. Napapansin ng mga gumagamit ng Reddit ang kakaibang pagdami ng mga paulit-ulit na kwento, lahat ay tumatalakay sa parehong mga alitan at may magkakaparehong estilo ng pagsusulat. Mabilis tukuyin ng mga gumagamit ang mga kwentong pinaghihinalaang gawa ng AI at saka dini-downvote ang mga post, ngunit mahirap pa ring labanan ito. Mahalaga na ngayon ang datos ng Reddit kaya't ang mga bot network na dati ring nagpapadali ng paghahanap dito ay ginagamit na rin ito para pagsamantalahan. Akala ng Google masusolusyon na nito ang mga issue gamit ang Reddit data, pero baka huli na para sa internet. Kahit ayaw ng iba, may kamakailang pagtutol sa Google dahil hindi lang AI sa search engine kundi pati sa email server. Nakatanggap ang mga user ng AI-generated email summaries at ipinapakita rin ng system ang posibleng susunod na linya habang nagsusulat sila. Maraming nagrareklamo na mahirap hanapin at gamitin ang opsyon para patayin ang mga tampok na ito na maaari magdulot ng mas malaking problema. Matagal nagbabala ang mga nagdududa sa AI tungkol sa isang posibleng crisis na tinatawag na model collapse. Napapansin sa AI training model na ang machine learning ay kalaunang nauuwi sa pagsasanay sa sarili nito. Dahil sa dami ng datos na pinoproseso, malaki ang konsumo nito ng hindi naayos na synthetic na impormasyon. Yung mga may depektong input na yon ay napupunta sa mga resulta ng paghahanap at nagsisimulang magpatong-patong ang mga pagkakamali sa loob ng sistema. Sa simula ng pagbagsak ng modelo, nafi-filter ang datos mula sa minorya na hindi tumutugma sa nakararami, kaya mahirap makuha ang espesipikong impormasyon. Yan ang simula ng katapusan. Ang huling yugto ng pagbagsak ng modelo ay nangyayari kapag ang isang malaking modelo ng wika ay nagsisimula ng mawalan ng silbi. Nagsisimula na itong ulit-ulitin ang mga maling impormasyon. Lalong mahirap itama at bumababa ang kalidad ng pagganap nito. Ikinukumpara ito ng ilang mananaliksik sa inbreeding kung saan paulit-ulit na ipapasa ang depektong gene na nagdudulot ng mas matindi at mapaminsalang katangian. Sa madaling salita, ginagamit ng AI ang sarili nitong maling datos, nasisira ito at maaring ang Google ang maging sentro nito. Hindi lang basta pinakamalaking search engine sa mundo ang Google. Ang tanging kakumpetensya ng Google ay sarili nito na may halos 70% ng global search engine traffic. Ang tanging katapat nito sa dami ng query ay YouTube na pagmamay-ari rin ng Google. Ang Amazon at Yahoo ay mahigit 1% lang ng trapiko. Dahil sa dami ng query na pinoproseso ng Google araw-araw, wala nang ibang makakakumpetensya sa antas ng datos nito. Parami ng parami ang AI-generated na nilalaman sa datos. Hindi pa rin naayos ang mga pagkakamaling nagdulot ng kakaibang sagot tungkol sa glue at bato noong 2024 at numalala pa ito. Maaring dinadala tayo nito sa isang nakakatakot na singularity. Habang dumarami araw-araw ang AI-generated na nilalaman, lalong nahihirapan ang nilalamang gawa ng tao na magkaroon ng epekto. Lalo pang bumababa sa pahina ang mga totoong site.
Lalong nangingibabaw ang AI-generated na nilalaman at dumarami ang mga pagkakamali, kaya nagiging synthetic na lang ang search engine results na nagpo-promote sa sarili. AI ang ginagamit para sanayin AI, kaya hindi na nakukuha ng tao ang gusto nila sa Google, kundi ang nais ipakita ng Google. At sa kasong ito, ano na ang mangyayari sa lahat ng kaalaman ng tao? Nagbigay ng babala ang European Law Enforcement Group na Europol at hindi na ito maagang paalala kundi isang huling babala na talaga. Sabi nila, halos 70% ng nilalaman sa online ay maaring gawa na ng AI pagsapit ng katapusan ng 2026. Mukha mang OA o nakakatawa, pero laganap na ang AI-generated na nilalaman sa halos lahat ng social media, madalas ginagamit para manggulo o magpasimula ng argumento. Sa milyon-milyong ghost websites online, araw-araw may AI articles na ginagawa kahit walang planong may magbasa. Hindi nila kailangan ng mambabasa dahil si Google ay nakamasid na, kaya may mga tao nang nag-iisip para sa hinaharap. May ilang veteranong online na lumilipat sa mga site na umiiwas sa AI, bagaman may halong tagumpay at kabiguan. Sa nakalipas na ilang taon, may mga bagong search engine na lumitaw, kung saan ang Kagi at Marginelga ang dalawa sa pinakaprominente. Pareho nilang ipinagmamalaki na sila ay mga search engine na para lang sa nilalamang gawa ng tao, inuuna ang hindi komersyal na nilalaman at organikong paghahanap na may opsyonal na AI-powered algorithm. Katulad nito, sa mundo ng video game, may maliit ngunit dedikadong grupo ng mga tagahanga na lumitaw para sa mga retro console kung saan maaring maglaro ang mga gumagamit ng mga lumang laro na maaring kinalakihan nila. Maraming tao ang nasa sanggandaan. May dalawang landas para sa internet at ang isa ay mas mahirap kaysa sa kabila. May internet na nilikha ng tao para sa tao at ginagabayan ng mulat na realidad ng tao. Ngunit marami itong hamon na dapat lampasan. Una sa lahat, kakailanganin ang mga designer para gawin ang mga bagong website na ito at hindi mura ang pagdidisenyo ng mga bagong site. Kaya kadalasan, ang mga inisyatibang ito ay aasa sa mga donasyon o hihingi sa mga tao na magbayad ng subscription fee na mahirap ibenta lalo na kung may libreng alternatibo. May isang lumang kasabihan, kung libre ang isang bagay, ikaw ang produkto. At hindi ito kailanman naging mas totoo kundi sa Google. Sila na ngayon ang sentro ng isang bagong internet na lalo pang nililika ng AI at hinuhubog ng mga algorithm na nakabatay sa iyong datos. Habang mas nilalawak ng Google ang presensya nito at itinutulak ang Gemini AI sa buong ekosistema, mas mahirap na itong iwasan. Maliban na lang kung magsimulang magtanong ang mga gumagamit tungkol sa ipinapakita sa kanila, lumayo mula rito at magsimulang lumika ng bago. Hindi lang sa Google pwedeng humantong sa wala ang AI. Alamin paano hinaharap ng pinakamalaking kakumpetensya ng Google ang isang nagbabadyang malaking problema mula sa malaking Microsoft OpenAI hiwalayan na maaaring magpabagsak sa OpenAI at ChatGPT. O panurin ang video na ito.